Ayun. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kakosa. Dito po ako sa labas. Medyo malamig-lamig ngayon dito sa Saudi. Lumabas ako kasi nagbasura ako eh. Ganito ang basurahan dito sa Saudi. I-share ko lang sa inyo yung mga ginagawa sa Saudi. So yun nga, mga basura ka dito ang paupahan. Kung may basura ka, yung iba, yan, meron dyan. Tulad yan, no? Yan. Tapon mo lang dyan, no? Tapos, bahala na yung haris. Dito ako sa may alaga kong malunggay. So, ang haris nga dito, mga kakosa, ay yun yung parang nagbabantay o namamahala sa isang building. So hindi ko masyadong ma-explain, pero yun ang pagkakaintindi ko. Yun yung haris ang tinatawag dito. Parang gwardiya siya. Tsaka yun nga pala yung yung tagahakot ng basura. Truck nila. Yun. Yun, yung puti. Yan ang ganyan ang Saudi. Yan, tagahakot. Alas 10 na nga pala ng gabi ngayon. Yan. Ito yung pinakita ko sa inyo kahapon nung nagbayad ako ng internet. Ayan. Ang isa pa mga kosa kung bakit ako nag-vlog ay meron lang akong sasagutin na may nag-message kasi sa akin ang tanong niya doon ay ano daw mangyayari kung nagkaroon ng kaso dahil sa rent a car. So ayun nga, nagtanong siya kung ano daw mangyayari kung nakasuhan siya ng rent a car. So tinanong ko ang sagot ko sa kanya is kailangan kasing bayaran mo yung rent a car na yun bago ka maka-uwi sa Pilipinas. Magkakaroon ka ng kaso talaga kung hindi mo mabayaran yung rent a car. Hindi ko masagot ng husto dahil hindi naman ako kumbaga abogado. So base sa experience ko, marami dito, may kaibigan ako na nag-rent a car. Tapos yung ni-rent a car niya ay hindi siya ang gumamit. Kumbaga siya ang garantor siya. So hindi ko masyadong masagot yung ganong katanungan dahil hindi ko alam kung ano ang yung desisyon ng korte. Tapos ayun mga kakosa, umamin yung nag-message sa akin. Mga nagkwento siya. Ang sabi niya, kabayan, sabi niya, nakakahiyaman na sabihin pero nakulong talaga siya dahil sa pinagbabawal na gamot. Dito daw sa Saudi. Pinagbabawal ng gamot, so droga yun. So, mga kakosa, ayun mga kakosa, pumasok ako dahil maingay sa labas. Ang daming lumandaan. At hindi ako makapag-concentrate na mag-vlog. At ayun nga mga kosa, yung nag-message sa akin, umamin siya. Sanabi niya, kabayan, sabi niya, nakakahiyaman na aminin, sabi niya, nakulong talaga siya dahil sa pinagbabawal na gamot. So ayun, alam na natin yung droga. So ito, gusto ko lang na i-share sa inyo sa mga nandito sa Saudi o kaya kung makapanood man dito, i-share nyo ito para mapanood ng mga kababayan na nandito sa Saudi na sana wag na nating pasukin yung ganong mga bisyo, yung katulad niyan, droga. So ayun nga, tinanong ko siya, so anong connection yung sa rent a car? Sabi niya. So ang sabi niya, nag-guarantor lang daw siya.
nag-guarantor lang daw siya at kaya siya nakasuhan sa rent-a-car. So dito, dagdag ko na rin ito sa mga nandito sa Saudi na yung mga may lisensya. So sana kahit kaibigan nyo, kung nagsabi na kailangan ng sasakyan at marunong siya mag-drive, wala siyang lisensya o kaya expert lisensya niya dahil hurub siya o kaya takas siya at nakiusap sa inyo na kung maaari mag-rent-a-car kayo tapos siya ang gagamit ng sasakyan, wag na wag nyong gawin yan mga kakosa, mga kababayan, dahil kung may mangyari sa sasakyan o kung nahuli siya, pangalan mo yung itinaya mo niyan. Pangalan mo yung nakalista dun sa system nila. So kung nagka-problema, nabangga man o kaya ginamit niya sa illegal, damay ka niyan. So wag na wag niyong gawin yan mga kababayan na nandito sa Saudi, kahit pa kaibigan nyo. Kung halimbawa, kaalangan kayo kung saan niya gamitin, wag nyo nang ituloy na mag-rent-a-car para sa kanya dahil marami dito ang nangyaring ganyan. Yung siyempre pakikisama o kaya para walang masabing kaibigan, nag-rent-a-car ka, yun pala ginamit sa iba na paraan, o di nadamay ka na nun. So ayun nga, balik tayo doon. Hindi ko nga nahihiya ako magtanong doon sa nag-message sa akin kung ayun ba ay siya ba talaga ang nag-guarantor o siya yung gumamit ng sasakyan talaga, tapos yun nga nahuli siya sa droga. Hindi na natin alam kung ano ang nangyari. So ang sabi niya, nakulong na daw siya ng 2 taon, 2 buwan. So ang sabi ko sa kanya, ang pagkakaalam ko, sabi ko, hindi naman ako abogado, pero yung abogado ko na nakahawak sa kaso ko, may kaso kasi ako dito yung nga dahil sa may aksidente ako sa truck na minamaneho ko nung nasa kampanya pa ako. Meron kasi akong abogado. Tapos nung malapit yung hearing namin noon, tinawagan ko siya na kung a-attend siya sa hearing. Sabi niya, meron isang a-attend kasi dito may 3 yung abogado ko May isang a-attend kasi meron akong hearing na isang Pilipino din. So kininto niya na kapag droga daw is 5 years ang kulong niyan, 5 years. So hindi ko alam So depende siguro sa desisyon ng korte. Pero ang alam ko niyan kasi is 5 years na makulong pag droga. So yun nga, nakikiusap ako sa mga kababayan natin dahil mahirap ang mahuli sa ganyang bisyo. At saka mahirap na rin. Isipin natin na may mga pamilya tayo naghihintay sa Pilipinas. At kahit pa ang laki ng kita niyan, kung illegal, talagang wag na tayo sanang inganyo na pasukin yung ganyang yung transaksyon dahil napakahirap. Hindi natin alam, baka mamaya may ipapasa silang batas dito na katulad dun sa China na nakita naman natin na ibabalita na may 2 tayong kababayan na napugutan ng ulo dahil nga sa droga. So hindi natin alam dito. So dito wala pa akong alam na ganyan ang parusa sa droga. Alam ko pa lang is nakukulong ng 5 years. So ayun mga kababayan, sana i-share nyo itong video na ito na huwag natin pasukin ng ganyan. At saka yung mga may lisensya dyan, kung may nakiusap sa inyo na mag-guarantor o mag-rent-a-car kayo ng sasakyan at sila ang gagamit, wag na wag nyong gawin yan dahil pangalan yung nakatayan yan. Mahirap na, hindi natin alam kung ano ang mangyayari. So ayun lang. Ito pa lang nag-message sa akin ay naghahanap pala siya ng, nilapitan niya daw ng mga marami na kung saan siya makahingi ng tulong. So
wala naman akong kakayanan talaga. So, magbibigay lang ako ng ganitong advice na maaari na dun sa consulate, alam nila kung pwedeng may relatives kayo dito, lalapit sa consulate at tingnan nyo kung ano ang nangyari na, kung ilan ang sentensya niya, ilang taon. So, ayun nga. Payo lang mga kababayan na wag na tayong gagawa ng ganong klaseng pagkakitaan, yung droga. So, wag tayong gagawa ng hindi maganda sa kinabukasan natin. So, ayun nga. Maraming salamat sa inyong panonood, mga kakosa, at paki-share, paki-like and subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat. Ingat and God bless.